First time ko dito sa Busan Airport kasi usually 'di ba nung nagbubusan tayo last time, nag-train lang tayo. Nag-train ba tayo? Nag-bus. Nag-bus yata kasi galing tayo sa mga probinsya ng Seoul. And then nag-bus tayo papuntang Busan. Tapos kung naalala nyo, yung Busan natin last time, sobrang ulan. Wala ko masyadong nagawa. Wala ko masyadong nagawa dito sa Busan. Kaya I'm excited na I'm back kasi marami pa akong hindi napupuntahan dito. I'm excited ako na isama kayo. Sama kayo sa mga papasyalan. Marami tayong gagawin dito sa Busan because I'm staying here for 5 days. Yan. Wala ang airport ang Busan. Nakit din yung airport nila. Kunin lang natin yung ating luggage. Dito yata, no? Wait lang. First time ko dito sa airport. Meron kayang train dito? Papuntang... Hindi ko nag-research. Kalimutan ko. Ay, taray. Merong VIP lounge. BNK. May mga train ba dito? Wala eh. Domestic departure, restroom. Although may bus doon sa ano, may bus doon sa labas, oh. Ang saya pala mag-domestic departure sa ibang bansa, no? Kasi pagka land mo, kukunin mo lang yung baggage, tas labas ka na, wala nang mga customs, immigration, wala nang mga ganun. Ang tanong, saan tayo sasakay? Ay, ayun, may train! Natuwa naman ako doon. May dumaan na train. Ayun. Ayun. Hindi niya na makikita, guys. Kita niya pa ba? Ito. May train. Ang galing. Busan Station na ba to? Ayun o. May train station pala. Ito. Amazing. Ang galing. Ang galing. Parang first time nakakita ng train sa airport, ah. Yun yung pangarap ko. Yung NAIA magkaroon ng train. Yung parang pagbababa natin ng NAIA, meron ng train sana, no? Para madali makauwi, ganun. Yun yung pangarap ko sa bansa natin. Sana mangyari na. Train to Cavite. Kasi taga Cavite ako. Selfish. Gusto pala pa uwi sa bahay. So guys, nakastay ako ngayon sa may Hyundai Beach area. Last kong Busan, nakastay ako sa may Busan area. If one day lang kayo sa Busan, pwede kayo magstay malapit na sa Busan train station para makauwi agad kayo sa Seoul. Since 5 days ako dito, nag-decide ako na doon ako sa may beach area. Medyo hindi siya malapit sa Busan train station. Medyo mag-commute ka pa ng mga 30 minutes yata, 30 to 40 minutes. Pero mas gusto ko kasi nasa beach area ako kasi nga 5 days ako. Tapos gusto ko marirelax ako doon sa mga beach, ganyan. So nasa may Hyundai Beach ako. So, ang tanong, paano tayo makakapunta sa Hyundai Beach? I-google lang natin. Or search ko na lang yung hotel ko. Ay guys, naka-hotel ako. One day ako naka-hotel sa magandang hotel. Kasi para gusto ko lang ma-experience na mag-hotel na maganda dito sa Busan. One night lang naman. Pagbigyan niya na ako, guys. Gusto ko maka-experience na magandang hotel for one night. Tapos yung 2 nights ko, or 3 nights, lilipat na ako sa parang bunk bed. Pero dun sa may Hyundai lang din malapit, magwa-bunk bed ako. Pero yung first night, hotel. So ang pangalan ng hotel ko is MS Hotel. Ang lakas maka Marvin Samako, 'di ba? Ay, madali niyo matatandaan, guys, Marvin Samako. MS Hotel. Ayun yung pangalan ng hotel ko. Syempre na-book ko ulit sa Klook using the discount code. Alam niyo na 'yan. Gusto mo yung maganda yung hotel ko? Pero wala akong pang taxi papunta sa... Charis. Pero mag-train lang ako papunta doon. Chinek ko yung Busan train map sa internet. Ayan. Lalagay ko na lang dito. Malabo eh. Tapos, din-download ko para madali ko mahanap. So, nasa Gimhae International Airport ako. Tapos, pupunta tayo sa, Purple Line ng train. And then, pupunta tayo sa Sasang para maka-transfer sa Green Line. Tapos from Sasang, pupunta na tayo sa Hyundai. Ayan, Green Line lang siya. Medyo malayo-layo lang yung Hyundai, no? Kasi nasa dulo yung Hyundai. Asa ba yung Busan dito? Okay. Kung Busan naman kayo, madali lang naman from Gimhae International Airport, pupunta lang kayo sa Sasang. Sasang is Green Line, tapos pupunta kayo sa Red Line and then Busan, ganun. Mas malapit yung Busan sa airport. Yung sa akin kasi nasa may beach area.
Tara, let's go. Ilang oras yung biyahe? Okay, so 1 hour and 7 minutes. Medyo malayo-layo din. Pero that's fine kasi alas 10 pa lang naman. Ang ating check-in time is alas 2 yata or alas 3. So it's okay, magbabayad tayo ng 1 hour. Nadating tayo dun mga 11, 11:30. Sakto, lunchtime. Let's go. Ayan na yung purple line. Nakikita nyo iba yung arrow ito. Tapos parang may nakasulat na, may drawing na train na purple. Ayan na pala, mag-walk ka lang dyan. Perfect. Tapos, check natin yung T-Money. Ready ba ang ating T-Money? Sobrang convenient nung merong T-Money, guys. If mag-explore kayo around Korea, like nagamit ko to sa Jeju, sa mga bus, dito sa Busan, magagamit ko rin. Nagpa-load lang ako ng 50,000 won or mga 2.5. Hindi pa rin siya nauubos. Sana wag muna maubos. And then, tara, let's go. Lakad tayo papuntang purple line. Alam nyo guys, biglang lumamig. 23! My gosh! Autumn is coming! Ang swerte ng mga mag-autumn. Lumalamig na. Pagkadating ko dito, mid-September, mainit pa, di ba? Ngayon is September 24. Lumalamig na siya. Ang hangin pa dito, oh. Giving autumn na. Swerte naman ng mga mag-autumn, hindi na sila papawisan. Charot. Yan guys, pasok na tayo sa Busan Gimhae Light Transit. Yung International Airport Rail pala itong purple line. Ay, money box. Ayan yung magandang pang-exchange, money exchange dun sa Seoul, no? Ang hirap pala ng dalawang luggage kapag may dala kang camera. Dapat nag-backpack ako. But yeah, ito guys, maganda yung exchange rate, di ba, sa money box, sa Myeongdong. Kung magmamyongdong kayo, dyan ako dati nagpa-exchange rate sa dati kong Korea. Kahit peso yung dala ko dati, para maganda pa rin yung rate. Pero, GCash, Visa card guys, parang, for me, that's the best option ko currently, GCash, Visa card. Meron dito mga vending machine. Pero try ko muna kung gagana yung T-Money ko. Try muna natin kung pwede yung T-Money. Hopefully pwede. Sana pwede yung... pwede. Ayun guys, ang galing, pwede yung T-Money. Pero paubos na rin yung T-Money balance ko. Kasi ginagamit ko to minsan sa convenience store, sa train. So, paubos na siya. Saan tayo? Sa kabila, oh. Going to Sasang? Sasang, this way. This way? Yeah. 감사합니다. This way? Elevator. 감사합니다. Ay, ang bait naman ni nanay. Tinulungan niya ako kasi I'm lost. Ang aliwalas dito sa Busan. Tsaka ang bait nung nung sa train. Para nakikita niyang nagtitingin-tingin ako. In-assist niya ako kung saan yung tamang sakayan. No? So that's a good first impression. Sasang, the last station. You can transfer to Busan Metro Line number 2. Please make sure you have all your belongings with you. Okay guys, so 3 stations away lang, nasa Sasang na tayo. And then, lipat tayo sa Busan Metro Line, Green Line. And mag-elevator na tayo kasi puno na. Alam, ang gwapo ni Kuya. Ay, nasarhan. So, we'll wait na lang for the next elevator. Mag-elevator na ako guys kasi haggard na naman us. Ayan, di ba yun yung purple airport line? Tapos may arrow naman dito. Medyo maliit lang, pero makikita nyo naman na. Ayan. Color green. Ayan. Transfer to green line. Ayan guys. Mas madali na yung buhay natin dito sa Busan kasi meron na ulit train. No? Maganda rin yung train system dito sa Busan guys. Alam nyo, pansin ko sa mga train station dito sa Busan, merong mga nagbabantay sa gilid na mga medyo elderly na, no, mga medyo may edad na. Tapos sila yung nagda-direct na dito yung dito magta-transfer ganun, no? Parang dito sa Korea yata kahit parang medyo may edad ka na, nag-work pa rin sila. I'm not sure kung parang same siya ng, saan ba yun? Sa Taiwan ba yung ganun? Na parang para makuha nila yung parang government benefits, kailangan pa rin nila magtrabaho kahit medyo matanda na, no? So parang ito siguro yung mga trabahong binibigay sa kanila, yung parang nakatayo lang naman sila, parang
nag-assist na dito yung way, ganyan. Ang kagaya ni si Lolo sa likod ko, if makikita niyo. Ayan. Tapos parang mga smiley face naman sila. So, smile ka na lang din sa kanila. Parang pag nag-smile sila, parang 감사합니다. Sarangheyo. Huwag kayo magsarangheyo. Ano lang, 감사합니다 or 안녕하세요. May waka later na rin dito. Kasi for example guys, nandito na ako sa Green Line, no. Sa kabilang station, ayan, dalawa lang yung nakasulat, Yangsan tsaka Jokchon. Tapos dito daw, Seomyeon tsaka Jangsan. Pag ganyan, for example ako Hyundai, wala namang Hyundai dyan, di ba? So i-check ko yung aking mapa. Di ba, ayan yung Hyundai ito. Pero yung pinaka-last na line, ayun, Jangsan. So kahit walang nakasulat na Hyundai dyan, pero yung Jangsan yung pinakadulo, ibig sabihin, dyan ka sasakay. Sa may nakasulat na Jangsan, dadaan niya ng Hyundai. So dito tayo sa left. Ayan, to the left. Everything you own in the back, to the left. Tama. So guys, nakarating na tayo dito sa Hyundai. Parang nung ina-announce pala siya sa train station, Hyundai. Ganun. Hyundai. So, nandito na tayo sa Hyundai Beach. So, siguro iiwan ko lang yung aking mga luggage sa hotel, no? Yung hotel ko is malapit sa beach, guys. Proud. Proud na malapit sa beach yung hotel. Ay, wala nang elevator dito. Kanina nag-elevator tayo, pero yung pa-exit na wala eh. So, kita-kits sa outside world, lalabas lang ako dito sa exit na ito. May nakasulat naman dyan for Hyundai. Tapos merong aquarium. Tapos merong GS25. Charot. Hi guys! Welcome to Hyundai area. Andiyan yung train station, no? Diyan ako nag-exit. Yan. Tapos pagka-exit nyo, ang makikita nyo is ganito na. Yes, welcome to Hyundai. Kasi may construction ongoing. Tapos, diretso mo lang to. Nandun sa harapan yung beach. May beach sa harapan doon. Mas maganda siya during the night. Ngayon kasi tanghali pa, wala pa masyadong ganap. Pero kapag gabi, nagkakaroon ng mga ilaw. Tapos yan, panalo yan dyan. Tapos, diretsohin mo lang doon hanggang beach. Yung hotel ko nandun siya sa may beach. I'm so excited. Let's go na. Parang pogi to si kuya, no? Wait nga. Magsalita pa tayo and magano pa tayo ng mga kwento ganun kung paano natin i-prolong itong vlog kasi nga ang gwapo nito, no? Hyundai Beach. Ayan. Ano na, may sinabi ba akong may sense, no? Pinahaba ko lang yung sasabihin ko para may exposure ba yung cutie. Ayan, lakad-lakad lang tayo dire-diretso doon. Sana hindi umulan, no? Kasi yung last ko talaga nabusan guys, inulan lang tayo dito. Ang ginawa ko lang, nakapag Gamcheon Village naman tayo. Tapos, nag-Starbucks lang ako. Kasi maulan. Kape-kape lang ginawa ko dito. So ngayon, this is a Redemption Busan vlog. So humanda kayo dahil ang dami kong gagawin dito sa Busan. Para siyang para yung sasakyan. Hyundai. Tsaka sa area na to, kasi nga nasa may dagat siya, mahangin din, look. Ayan, di ba? Ayan. Diba? F na F. Feel mo yung hangin dito sa Hyundai. Na-LSS ako sa Hyundai. Quick look ng Hyundai. Hyundai area during the day. Mamaya magta-transform yan mamayang gabi. Kasi marami ng ilaw. And that's the beach. At yung hotel guys, nandito lang sa beachfront. Ayan yung beachfront. Tapos ito yung street na pinanggalingan natin dyan sa left. And then, ito na sa front na ng beach. Ayan, MS. MS, di ba? Marvin Samako. Charit. This is my hotel. Ito na pala siya. Oh my God. Front na front talaga siya ng beach. Oh. Guys, nasa 5th floor daw yung front desk. Nag-elevator lang tayo. Iiwan lang natin yung ating luggage para makapamasyal na tayo. Guys, charis lang. Hindi pala. Ang 5th floor pala is MS Hotel. Pero ang front desk nasa 7th floor. So guys, iniwan ko muna yung luggage ko dito sa may front desk. Sa 7th floor. Tapos tignan mo yung view ko dito sa 7th floor. Charan! Kita mo yung beach. Ayun. Hyundai.
Hyundai Beach. So, yun yung Busan Beach, no? From there, the shore. Ay, Hyundai Beach pala to. Alam, may mga nakatambay doon kahit tanghali. Ayun. Ayan, balikan na lang natin. Pinalagyan lang ng pangalan yung mga luggage. Iniwan ko both luggages ko, yung dalawa kong bag para wala tayong dala-dala. Ayan, makapag-explore tayo. Siguro mag-lunch muna tayo. Hanap tayo ng mga kainan dyan sa labas. Guys, ito yung hotel natin. Ay, ang daming mga nagsa-cycling. Beachfront. Sa baba ng hotel, meron lang 7-Eleven, di ba? Which is good. May McDonald's lang din doon, no? May McDo doon. Ito. Tapos may mga restaurants din dyan. Ay, mga building. Cute ng Busan, no? Kasi parang city, tapos merong beach. Sige, maghanap lang tayo ng kakainan kasi 11:40 pa lang. 3 p.m. pa daw yung check-in. So, meron pa tayong 3 hours. Siguro lakad-lakad na lang tayo dito sa neighborhood. Explore natin yung Hyundai. Ay, mainit. Where's my shades? Ayan. Pakak. Grand Juson. 가만히 있어도 돈 굴러오는 Ay, may Mom's Touch. Alam, malapit lang sa hotel namin, guys. Mom's Touch, favorite ko ito. Masarap yung burger nila dito. Kaso fast food. Mag-Mom's Touch ba tayo? Ayan, hindi ko ito nakita kanina nung naglalakad ako. May Mom's Touch pala dyan. Campus. May cafe dito. Holy's Coffee, sikat din ito. Tapos Starbucks. Ang ganda ng location, no? Starbucks. Ang ganda ng location ng hotel, no? Beachfront, ang daming establishment sa baba. Tapos ito, sikat to, na street. Nabook ko lang siya for mga 3,000 plus pesos per night. Although alam ko, medyo mahal siya for me kasi mag-isa lang ako. Pero gusto ko lang talaga ma-experience na. Sabi ko, parang gusto ko mag-hotel ng maganda for my first night. Para ma-try ko lang. Na-experience ko kung ano yung feeling na mag-hotel sa magandang location, beachfront, and yeah, pwede niyo rin siyang mabook sa Klook. And you can use my discount code, of course, Marvin sa Maka Klook, para mas makabawas pa sa inyong hotel booking. Para mas makabawas pa sa cost or sa price ng hotel niyo, no? Ang sayo. Feeling ko mas masaya tayo mamayang hapon kasi medyo malilim, tapos nandito na. Saan kaya tayo kakain? Di ba, ang ganda ng location, ang dami ko lang dyan. May Starbucks, 7-Eleven, Mega Coffee. Ang daming establishment sa paligid, ang daming temptations. Ang daming temptation. Mag-withdraw ba ako ng cash? Iniisip ko pa kung magka-cash ako kasi dun sa mag-ano kasi ako dito yung Hyundai, yung train, yung parang mini train. Ang lamig ng hangin. Ang sabi kasi ng iba parang cash lang yung tinatanggap doon. Pero sabi naman, baka pwede naman credit card. Baka kasi hindi gumana. Mag-withdraw ba ako ng cash? I'm thinking. Mamaya, sige, wag na lang. Di pa naman ako magaganon. Mabuhay muna tayo sa card. I-try natin kung hanggang saan naabot ang card natin. Ang lamig na, guys. Actually, hindi naman siya malamig. Mahangin. So, malamig. 24 nga lang eh. 24 degrees Celsius. Pero dahil sa hangin, parang feeling ko nagiging 18, 16. Ganun na siya. Ayan, may mga ice cream lang dito. 7-Eleven. Ay, may famous street dito. Mag-street food tayo. Guys, ayan na yung famous na street food dito sa Hyundai. Ayan, no? Yung kanto na yan. Kaso feeling ko kasi mas maganda mag-street food kapag mga gabi, di ba? Ang street food masaya siya kapag gabi. Pag umaga parang hindi masyadong giving, no? Ang pag umaga naka-restaurant. Ay, charis. Naka-restaurant pag umaga na. Pag gabi, street food. Or mag-street food na tayo ngayon. Mamaya na. Oo, first meal natin sa Busan. So, deserve natin ng McDonald's. Charot. Okay tayo kakain. Gusto ko ng ano ba mga masarap kainin dito sa Busan. Ayan, yung mga maliliit lang na store. Parang gusto kong itry yung mga ganito lang. Ayan, kaso baka walang card dito.
Ayan o, may mga ganyan lang. Ito parang sikat to, ang daming kumakain. Hindi mo maliit lang siya na store, tapos daming kumakain. Kasi nahihiya ako. Minsan kasi nahihiya ako pag mag-i-English ako dun sa tindera, tapos medyo nahihirapan yung tindera. Parang ako yung ako yung nahihirapan for her or for them. Ayan o, braised jeju cutlass fish. Ano yung cutlass fish? Grilled jeju cutlass fish. Diba? Panalo. Kasi ang Busan nasa may dagat siya, so seafood din dito. Kung mahihilig kayo sa seafood, nako, para sa inyo to. Kano kaya yan? Parang pang maramihan eh, no? Sa mga ganitong pagkakataon mo marirealize, parang ang hirap mag-isa pala. Kasi pag kumakain, maramihan yung so wala kang ka-share. Ito, parang maganda to. Hot pot bulgogi. Ayan mag-bulgogi. Parang gusto ko ng bulgogi. Talaga. Pasok tayo. Wala, pwede kayong kumain Ayan, daming tao. Nahihiya ako guys kasi ang daming tao. Ang daming tao, tapos ako lang mag-isa. Royal Seafood Restaurant. Pero ang mamahal ng iba. Pwede na rin, 45 ito mga 200. Kaning 45. Sige, kakain tayo dito sa restaurant nga. Tapos sabi ni Kuya, yung puno daw sila pero I need to wait mga 10 to 20 minutes. Sabi niya na they're the best daw in this area. So, parang confident si Kuya magsabi na sila yung best dito sa area na to. Kasi nga parang, sila puno, fully booked sila. So, sabi ko, okay, sige, let's give it a try. Baka totoo naman yung sinasabi niya. And nagre-recommend siya mag-seafood daw ako. Gusto ko talaga ng bulgogi. Pero sabi niya mag-seafood daw ako kasi yun yung best nila. Pero yun din yung mas mahal. Yun din yung mas mahal. Pero, sige, try natin yung seafood nila. Baka maganda. Hala, ito yung famous sa Jeju. Ayan Itong mga bato-bato. Di ba? Yan yung famous sa Jeju na structure. Tignan. Parang nga siyang, yung shape niya, di ba? Yung shape niya, parang penis nga siya, no? Totoo nga yung sabi ng tour guide namin. Tapos, nilagyan lang nila ng ulo-ulo, kamay-kamay. So, yung restaurant na to, feeling ko is parang Jeju inspired. Kakagaling ko lang po sa Jeju. Baka ito rin Jeju. Kakagaling ko lang po sa Jeju. Actually, meron dito sa harap ko, may mga restaurants na may available naman or hindi naman sila puno. Pero since napupuno itong restaurant na to na pinipilahan ko, baka nga worth it magantay, no? Maybe worth it naman magantay ng mga 10 to 20 minutes. Although medyo gutom na ako. But it's okay. Let's hope that it's worth the wait na. Parang merong group tour dito sa harap ko. I'm not sure if meron. Naka-tour ba to? Para mga students. Guys, ito yung menu nila. Ito yung nire-recommend ni Kuya. Premium spicy seafood stew. Pero parang hindi ko pala kaya yung spicy. Spicy stewed abalone, octopus and seafood. Hindi ko kaya yung spicy. Baka super spicy naman to. Steamed clams. Grilled clams. Ay, parang gusto ko to yung... Parang gusto ko yung mga set menu. Grilled clams plus ramen plus cheese. Grilled clams plus seafood. Is this very spicy for this one? Like, have you ever tried like Korean cup noodle before? This Yeah. Like we wrote the menu name spicy seafood stew, but the spicy level is like not that strong. Not that strong? Yeah, just Okay. a bit of spicy. And is there rice? I need to order extra rice? Yeah, like you guys have put the extra rice, or like you can put a noodle in the stew. That I can put what? Put a noodle, like kind of Okay. or kalguksu. That Okay. kind of thing. Alright, maybe I'll go with that. Yeah. Okay. So small size of seafood stew. Yeah. And
One noodle? Yeah. Yeah, okay. Yep. Thank you. Ooh. So And, just gonna chop some alright. here, and like all the side dishes around the house. Alright, So thank you. just tell us. Ayun guys, yung mas maganda lang pag kumakain dito sa Korea is libre na yung mga side dish. Ayan. Lagi sila may mga pa-side dish na depende sa restaurant kung anong side dish nila. Order ako ng noodles para sa seafood platter natin. Guys, pansin ko sa Korea, kapag mga restaurants, usually minimum of 2, no? Pati sa mga samgyeopsal, minimum of 2. So itong in-order ko, good for 2 talaga siya. Medyo pricey lang kasi 53,000 or mga siguro 2,000 pesos. 2,000 pesos siya. Good for 2 sana. But since mag-isa lang ako at gusto ko matry, ubusin ko na lang yung good for 2 and wala akong ka-share. Yun lang. Kapag solo travel kayo, may mahirap dito sa Korean, no? Usually, kapag gusto mo kumain sa mga ganito, mga samgyup, ganyan, minimum of 2. But, pwede ka naman kumain ng ikaw lang, pero ayun nga, you have to pay yung price ng pang dalawang tao. Kung sa Japan, di ba, parang very uso yung kumakain mag-isa, parang ini-encourage nila na okay lang yun, mag-isa, kain ka lang, walang pakialamanan. Dito naman sa Korea, parang ini-encourage nila na magkaroon ka ng jowa. No? Ang dami mong jowa dito sa Korea, parang laging couple-couple yung mga kumakain. So, paano naman yung mga tao na ayaw magjowa, di ba? Paano kami? Saan yung lugar namin sa Korea? Charot. Yun lang. Silver lining side, marami tayong serving na makakain, di ba? Minsan kasi pag dalawa kayo, nabibitin kayo. Pag umisa ka, di ka bitin. Laman. Unahin natin. Looks interesting. Ito. Para siyang kikiam. No. Para siyang kikiam. Tingnan natin yung kimchi nila. Masarap. Masarap yung kimchi. Medyo manghang. Manghang lang, pero masarap. Ito naman, parang seaweed ba to? May sauce. Ito, dati, kinakain namin sa Japan to. Akala ko yung balat kinakain. Hindi pala kinakain yung balat. Dati kinain ko yung buo. Ito. Hindi pala kinakain yung balat, no? Parang i-open mo to. Parang pwede ba yun? Nag-start na ako mag-side dish kahit wala pa yung main dish. Pwede. Appetizer na. Shit. Mahulog sayang. Alam mo dito sa Korea, side dish pa lang, mabubusog ka na, no? Grabe sila mag-side dish. Binigyan tayo ni Kuya ng ganito. Ayan, di ba? Nakakayaman-yaman. Nag-offer siya. So, tinanggap natin kasi mahal yun dito, di ba? 53,000 to eh. So, dapat full service. Or nakakasira na outfit. Di naman. T-shirt lang naman ako. Like, we'll cook this here one in foil, so, I mean, like, we'll prep the full ingredients in here, so Okay. that you don't need to worry about it. Okay, you prepare? Yeah. Okay, thank you so much. Oh my God, grabe guys. Ang laki ng serving. Good for 2 talaga siya. Ang dami, Diyos ko. Merong crab. May shrimp. May mga, ano ba to? Scallops or mga shells. May octopus. May tahong.
Ito, abalone. Abalone yung tawag nila dito. Sikat sila dito. Sikat to dito sa ano. Ala, so yung malaking shell. Oh my gosh. Actually guys, for 2,000 pesos, sulit na siya sana kung may ka-share ka nun. Sulit na siya yung 2,000 pesos lang. Tapos lahat na nandito. Like 1,000 lang kayo. Picture ko lang guys kasi grabe to. Na-excite na ako. Sana masarap yung sabaw, no? Sa sabaw ako na-excite. Hindi ako mahilig sa seafood, pero kapag maganda yung pagkakaluto, or like buttered shrimp, yung maganda yung flavor, okay ako. So sana yung sabaw nito, maging giving siya na para, ay, excite na ako, nagutom na ako. Let's go. Guys, yung abalone, abalone ba abalone? Hindi ko alam kung B or V. Pero ito siya, nagmo-move pa siya, buhay pa siya kanina. Tapos, nagmo-move siya habang ano, niluluto siya, tapos nagmo-move siya. Nagugutom na ba kayo? Pare-paras tayo dito, nagugutom na rin ako. Ah, sabi ni Kuya, tinimplahan na yata nila. Hindi ko alam kung ano pang gagawin ko dito. Hindi ko alam kung ano yung involvement ko, or si Kuya na yung gagawa ng lahat. Are you the owner of this? No, like actually, like we opened the restaurant at like 1980. 1980? Yeah, like he's my grandparents and like he and Oh. our grandma opened the restaurant and the next like they're my parents and like they do and It's like a family business. yeah, and then, Oh, like now I nice. learn how to. Yeah. That's so cool. So like you do YouTube? Yeah, I do YouTube. Really? Like can I know your like channel? Yeah, sure. But I speak in my local language though. Oh, really? Like where are you from? I'm from the Philippines. Are you from Philippines? Yeah. Have you been to the Philippines? Not yet. Yeah, cause like when I was like 12. Oh, yeah, wow. Yeah, like a lot of Korean kids go to Philippines to like learn English. So Oh. yeah, I was at the Manila for like almost 2 to 3 months. Oh, so that's why your English is good. Yeah, I think so. Cause like after that, I've never tried to learn English. Oh, really? Yeah, I just watch a bunch of Netflix and like the anime and like that's all. Wow. This abalone is very famous here in Korea? Yeah, like this is known as like fancy seafood. Oh, fancy seafood. Yeah. Oh, okay. And like, I don't know, like that's the truth, but like we think that abalone is like good for man, like Oh. for like the man's energy or the thing like Oh, that. really? Yeah, but I can make sure. 2 to 3 minutes? Yeah. Okay. And this crab and shrimp, these two have to be cooked more than the other ingredients. In Okay. here. So I'll start with the Yeah, this first. the octopus in here. Okay, yeah, sure. And like when you guys cook it longer, then like it will be chewy. So Oh, okay. like we put some veggies in this. Alright. Guys, ang dami nito. Parang feeling ko seafood mukbang yung gagawin natin. That's fine. So after 2 to 3 minutes, orasan natin, 12:36. So after 12:39, pwede na daw kainin yung parang octopus. Kasi pag too much daw, papangit na yung texture, magiging chewy daw. Pero yung crab tsaka shrimp, it needs to be cooked, longer. Hindi pa naman uso yung take-out culture dito sa Korea, no? Unless meron kang lalagyan, tapos iti-take out mo. So kailangan natin itong ubusin. With English? But I'm not sure if you can understand because I'm talking in... Yeah. You guys use Tagalog, right? Yeah, it's Tagalog, so maybe you cannot understand it. Yeah, but it's okay. Cool. Thank you. Thank you. Thank you. So simple. Yan, hiningi ni Kuya yung ating YouTube channel. Papanoorin niya yata. Parang kailangan ko na talaga mag-English pag nag-vlog ako. Dapat English na, no? Kasi ang dami ko nang nami-meet, tas lagi nilang hinihingi yung channel ko. Hindi naman nila naiintindihan yung mga pinagagawa ko sa buhay. Ayan, pwede na tayong kumain. Nasaan yung kutsara? Try tayo sa sabaw. Yee! Ay, ang sarap. Medyo maanghang lang siya ko, guys.
Tara, start tayo sa octopus. Unahin natin yung octopus. So, family business. Ay, narinig niyo naman na in-interview ko siya kanina. Family business pala niya. From his grandparents, tapos napunta sa parents niya. Tapos ngayon parang siya yung maipapamana sa kanya. Parang siya yung nagmamanage ngayon. Hands-on. Maganda yung ganito, no? Hands-on na mga business. Yung mga anak nyo talaga yung nag-ano. Sarap. O nga, hindi pa siya masyadong machewy or matigas. So may certain time pala na dapat kainin mo siya agad. Or yung luto, hindi siya ganun katagal pala dapat. Ang sarap. Magsabaw pa tayo. Amazing. Dapat pala hindi na ako nag-order ng noodles kasi dito palang busog na ako. Meron mga veggies. May mga togi-togi pala sila. Ito pwede na kaya ito abalone. Ito guys, yung abalone pala. Abalone ba? Avalone? Baka mali yung sinasabi ko. Tinatawag silang fancy seafood. Kasi sabi nga ng tour guide namin, ito daw yung pinakamahal na seafood dito sa Korea. Abalone. Ito siya guys. Ayan o, ito. Ayan o. Yung seashell na yan, no? Ganyan-ganyan lang yan, pero fancy seafood pala siya. Medyo may anghang siya guys, pero parang tolerable. For me tolerable yung anghang. Hindi siya like super maanghang. Nice. Musok ka na. Guys, ito na, abalone. Ano ba? I-search ko lang kung abalone ba or abalone. Abalone. B. Letter B, sorry. Abalone pala guys. Pinasosyal ko lang yung letter V na abalone. Abalone. Yung abalone maganda yung texture. Ang lambot niya, no? Ang lambot tsaka makapal siya. Tapos sabi ni kuya itong parang egg ba nila to or parang organ. Ito yata yung male organ nila. Sabi ni kuya nakakapagpaganda daw ng energy ng mga lalaki. Hindi naman ako lalaki, hindi ko yung kakainin. Sorry, kainin natin para yung energy natin, pag may nakilala tayo, parang, ready? I'm ready. Sarap. Nasarapan ako.
Mahilig talaga ako sa mga male organs. Charis. Nakain ako ng abalone kahapon. Pero ibang luto kasi parang hindi na siya yung... pero ngayon ko lang siya nakita yung kanyang original texture and shape. Ganito pala yung texture niya talaga and shape. Masarap. Masarapan ako sa abalone. Saka yung sausawan nakakadagdag ng lasa. Medyo spicy. Ito yung ano ng ulo ng octopus. Masarap ba itong ulo ng octopus? Okay. Init. Kainin na natin yung octopus kasi kumukunat daw siya pag matagal na niluluto. Small lang to guys ha, small. Pero ang laki na ng serving ng small. Good for 2 daw to. Pero parang sa akin, good for 3 pa nga to. 3 to 4 nga. Mag-try tayo ng isa pang seafood. Scallops yata to. Dito sa Korea guys, may mga minimum order talaga sila. Kahit nung nag-cafe kami, diba 3 kami, may nakilala ko sa tours. Nung nag-cafe kami, kailangan isa-isa mayroong order. Hindi pwedeng 3 kayo, tas 2 lang yung kakain, ganun. Alam nyo guys, na-realize ko, hindi pala siya madami. Lakas kumain. Kasi malaki, mukha lang siya malaki tignan kasi maraming shells. Pero ngayon na tinatanggal ko na yung mga shells, tas yung mga laman na lang yung natitira, konti lang pala siya. I mean, hindi siya konti, pero parang hindi pala siya, kaya kong ubusin. Tinanggal ko yung ibang mga shell dito. Kumukonti na lang siya, di ba? Ang laki niya kumonta kasi ganito lang naman yung mga laman niya, maliliit. Malalaki lang talaga yung shell. Pero pag tinanggal siya, kaya naman palang ubusin, guys. Alam mo sa mga mahihilig sa seafood, ay naku, heaven nyo to. Hindi nga ako mahilig sa seafood pero nai-enjoy ko siya eh. Hindi ako like huge fan. Kumakain ako ng seafood pero hindi ako huge fan ng seafood. Pero nai-enjoy ko siya. What more kung fan kayo, di ba? Nako. Yan. Di ba? Lumilinis yung pinagkakainan natin. Ilagay na nga natin yung noodles. Nag-order pa ako ng noodles. Meron na pala siyang kasamang toge dito, oh. Ang dami na pala ng toge. Pero nag-order ako ng noodles. So, anong magagawa natin? Ilagay natin to dito. Gusto ko na sanang ibalik tong noodles sa kanila pero nahihiya ako. Kainin ko na lang go. Tama bang ginagawa ko? It looks like we need more broccoli here. I need more bro. Okay. Oh, thank you so much. Thank you. Say hi. I gotta go. Ayan, aalis daw siya guys. Aalis na si kuya. Pero before siya umalis, di ba, tinulungan niya pa muna ako dito. Patay, kung mga mabilis lang, kung mabilis lang tayo ma-fall, nahulog na tayo, no? Kasi pwede naman siyang umalis na lang, pero tinulungan niya pa talaga ako. Nakita niya kasi siguro nag-struggle ako kanina. Tapos binigyan niya ako ng additional broth. Okay lang nga kuya, like, pwede mo namang aminin sa akin yung totoo mong nararamdaman. Hindi yung parang, pwede namang words of affirmation sana yung love language mo, no? Pero yung kanya parang acts of service. Acts of service yung kanyang love language. So, pwede ka pang umamin, kuya, habang nandito ako. Charing. Dilulu. Dilulu, no? Grabe yung day 1 natin, no? Yung kinain natin sobrang heavy agad at sobrang mahal. So, sa mga upcoming days, huwag kayong magtaka kung parang 7-Eleven lang tayo or kung mga
onigiri lang kinakain ko. Huwag niyo na lang akong pansinin ha, kasi kailangan natin i-balance. Nakakain ka na ng masarap, nakakain ka na ng mahal. Next na kain, onigiri. Tama. Tikman na natin guys yung star of the show, the crab. Woohoo! Paano ko ito kakainin? Try mo i-chopstick yung crab, no? Ganito ba sila kumain ng crab? Yung chopstick dito? Parang gusto ko magkamay, ah. Hindi ito nakakaano. Parang mali. Ang hirap pala kumain ng crab na naka-chopstick, no? Sarap. Ang sarap. Abalone guys. Sausaw muna natin. Kasi noodles. Nilagay ko na rin noodles. Ang sarap ng noodles kasi yung sabaw. Parang naging seafood ramyun na. Tignan nyo. Seafood ramyun, no? Guys, welcome to Busan. Welcome to... Ay, may mga kalapati. Welcome to Hyundai Beach. So, kahit maaraw, may mga nakatambay dito. Oh, sila ate. Ate, mainit yung araw. Mga 1:30 PM. Pero maraming tao, no? Kahit 1:30. Sige, laban lang sila. So, beach dito sa area na to. And then, dito naman is city. Ayan. At yung hotel ko, ito lang, guys. This hotel, ito. Itong hotel na to. Grabe, no? Ang ganda ng location, beachfront. Tapos, ito na yung famous na street. Ito, pag gabi nagiging ano to, masaya itong street na to. Bawal na yata liguan yung beach kasi pwede lang siyang liguan, I think, during summer. So, baka pwede pa ngayon September. Pero kapag nag-autumn, winter, and spring, hindi daw siya pwedeng liguan. Tinanong ko dun sa nakilala ko sa hostel kung bakit. Hindi ko masyadong naintindihan yung sagot niya. Ang pagkakaintindi ko sa sinagot niya, wala daw makakabantay kung may, hindi ko naintindihan yung sinagot niya. English kasi. English kasi yung sinagot niya, nag-oo lang ako, pero hindi ko talaga naintindihan kung bakit hindi siya pwedeng liguan ng ibang season. Kasi malamig. Ayun, parang last Busan vlog lang, minamanifest ko na makapag-check-in ako dito yan, di ba? Sa mga malalaking building na malapit sa beach. Hindi tayo nakapag-check-in dyan, pero in fairness naman, nakapag-check-in tayo dito. Ito, di ba? Dati sa Busan vlog sa Busan natin capsule hotel lang tayo sa may Busan station. Ngayon nandito na tayo sa beachfront, 'di ba? The power of manifesting. Nagkakatotoo, 'di ba? Pero one night lang. I-manifest natin next time, whole trip naka-hotel na. Ngayon isang night lang, guys. Ma-experience lang natin na naka-hotel lang one night for the social. Tas tomorrow, hostel na. Pero yung lilipatan ko malapit lang dito. Malapit lang dito sa Hyundai area, sa beach station. Nilipat lang ako sa mas mura. Capsule hotel. Pero meron din sila mga private rooms kung gusto nyo. Pakita ko rin sa inyo kung magkano siguro yon. Cheaper options dito sa Hyundai Beach. Palubat na ako. 15% na lang pero hindi pa ako makapag-check-in. 1:42. So meron pa tayong 1 hour and 18 minutes. Ang gagawin natin sa 1 hour? 1 hour, 18 minutes. Ang gagawin natin?